Welcome po sa ating Hana Filipino Worship. Actually, meron po tayong bagong kasama ngayon. Kasama natin isang bagong Filipina at tayo po ay masayang-masaya dahil siya ay kasama natin ngayon. Siguro sa mga susunod na araw ay makakasama din natin siya dito sa harap at makikilala niyo siya. Ang ating pastor po ay nasa Panama pa rin po, kasama ang kanyang team. At ngayon, hanggang sa araw ng Biyernes, ay magkakaroon ng training para sa mga kabataan o mga remnant na nasa Panama. At ang panalangin natin ay tunay na matrain ang mga kabataang ito upang sila ay mag-ugat. Walang iba kundi sa tanging Kristo lamang na siyang sagot sa lahat-lahat sa buhay na ito. Sa pagpapatuloy, ang pamagat po ng ating salita ngayong hapon ay ang salita lamang ang ganap na pamantayan. Ang salita lamang ang ganap na pamantayan. At ang binasa natin ay makikita sa ika-2 Timoteo 3:13 hanggang 15. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat. Pagkat sa araw at sa oras na ito, ang bawat isa sa amin ay dinala mo po sa lugar na ito. Kahit ang mga kasama namin ngayon na sumasamba online upang tunay na sumamba sa iyo sa espiritu at katotohanan. Maraming salamat, Panginoon. Ang pagsambang ito, Panginoon, ay hindi sa pamamagitan ng aming mga lakas, ng aming kakayanan, kundi sa pamamagitan ng lakas at biyaya ng banal na espiritu na siyang nangunguna sa bawat isa sa amin sa oras na ito at nangunguna sa pagsambang ito, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, na tanging ang pangalan mo lamang ang siyang mabibigyang papuri at mabibigyang tunay na pagdangal sa oras na ito ng pagsamba, Panginoon. Nawa tanging si Kristo lamang ang siyang maipahayag sa pulpitong ito at ang tunay na layunin ng Diyos na masalba ang lahat ng tao hanggang sa dulo ng daigdig, ang tunay na maging panghawakan namin habang aming tinatanggap ang iyong mensahe, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, na ikaw ang tunay na magbibigay ng karunungan, ng puso na handa na tanggapin ang iyong salita sa oras na ito, Panginoon. Kayo lamang, Panginoon, ang mabigyan ng papuri at pagsamba sa oras na ito. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming dalangin. Amen. At kung babalikan po natin sa mga nakaraang mga pagkikita, sa mga nakaraang araw ng pagsamba, lagi nating binabanggit o lagi nating tinatanong, nasaan ba ang salita ng Diyos sa buhay mo ngayon? Nasaan ba ang salita sa buhay mo ngayon? Kung titingnan natin, maraming tao ang nakakarinig ng salita. Maraming tao ang alam nila na mayroong salita ng Diyos. At maraming tao ang pumupunta ng simbahan at patuloy nilang naririnig na ang salita ng Diyos ay mabuti, nakakatulong sa buhay ng tao, nakakapagpaganda ng buhay ng tao. Ngunit, hindi mahanap-hanap ng tao kung saan ba dapat ang salitang ito tunay na nandoon
O saan ba ito nakalagay sa buhay ko? Kung ati pong sisiyasatin ang buhay natin ngayon, kung titingnan natin ang ating kalagayan ngayon, at tatanungin natin ang ating sarili, nasaan ba ang salita ng Diyos sa buhay ko ngayon? Maraming pagkakataon, ang salitang ito ay nandito lamang siya sa aking utak. Alam ko na mayroong salita. O di kaya, ang salita ng Diyos ay ginagamit ko siya kung kailangan ko ng salita. Kung kailangan ko sa sitwasyon ko na mayroong salita na makakatulong sa akin, naaalala ko ang salita. O minsan naman, nandiyan ang salita, ngunit ito ay pinagwawalang bahala lang natin. O parang wala lang siyang katuturan para sa buhay ko. Nandiyan yung salita, pero wala akong pakialam. Ngunit kung babalikan po natin ang napapag-usapan na natin ng patuloy, dapat naiintindihan na natin na ang salitang ito ay dapat nag-uugat sa aking puso. Ang salitang ito ng Diyos na kanyang pinapahayag ay dapat nakaimprinta sa aking puso. Ito ay nag-uugat. At ito ang dapat kalagayan ng aking puso. Ang salita ng Diyos. Bakit? Kung titingnan natin ng mabuti, ang salita na nakaugat sa aking puso, ang magdadala sa akin upang tunay na magkaroon ng tinatawag nating buhay ng pananampalataya. Nais ng tao na mamuhay ng buhay ng pananampalataya. Lalo-lalo na sa mga Kristiyano. Ang nais natin, maipamuhay ang buhay na tunay na naniniwala sa Diyos. Maipamuhay natin ang buhay na tunay na ginagabayan ng salita ng Diyos. At ito ay tinatawag nating buhay ng pananampalataya. Ngunit, kung titingnan natin, hindi natin maintindihan ano ba ang kahulugan ng pagkakaroon ng buhay ng pananampalataya. Bakit ba ako may buhay ng pananampalataya? Dahil ba kilala ko ang Diyos? Dahil ba nakatanggap ako ng kaligtasan? Dahil ba nagsisimba ako? Dahil ba hindi ako uma-absent tuwing linggo? Kaya may buhay ako ng pananampalataya? Dapat nating maintindihan na ang buhay ng pananampalataya, ang kahulugan nito ay ang salita na nagkakaroon ng tunay na katuparan sa aking buhay. Kung ang salita ng Diyos, na kung titingnan natin sa Juan 1:1, sinasabi na sa umpisa ay ang salita. Basahin natin. Juan 1:1. Sinasabi sa salita, nang pasimula ay naroon na ang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos
at ang salita ay ang Diyos mismo. Kung ang salitang ito na mismo ang Diyos ay tunay na nagkakaroon ng katuparan sa buhay ko, ibig sabihin, tunay na ang buhay ko ay isang buhay ng pananampalataya. Ano ang kahulugan ng salita? Kung ito lamang ay alam ko lang na mayroong salita. Ngunit wala naman siyang kaugnayan sa buhay ko. Di po ba? Ngunit kung ang buhay o ang salita ay tunay na buhay at nagkakaroon ng katuparan sa aking buhay, tunay na ang buhay ko ay namumuhay ng mayroong pananampalataya. At ang ibig sabihin nito, ang kaharian ng Diyos ay tunay na nagaganap sa aking buhay. Nagaganap sa aking buhay, nagaganap sa aking pamilya. Ang kaharian ng Diyos ay nagaganap sa bawat field na pinupuntahan ko. Saan man ako naroroon, sa mga guro, sa kanilang mga paaralan, sa mga ina, sa kanilang mga pamamahay, sa kanilang pamilya, kung saan man tayo naroroon, ang kaharian ng Diyos ay nai-establisa sa lugar na iyan. At yan ang kahulugan na ako na mayroong tunay na buhay ng pananampalataya. Nakikita ko kung ano ang nangyayari, kung ano ang naggaganap sa aking field. Sa pagpapatuloy, binasa natin ngayon ang nasa unang Timoteo, ikalawang Timoteo, 3:13 hanggang 15. Kung babasahin ulit natin, sinasabi sa pang-13, samantalang ang masasama ay lalo namang magpapakasama at ang manlilinlang ay patuloy na manlilinlang at sila man ay malilinlang din. Sa pang-14, ngunit ikaw, magpatuloy ka sa mga aral na natutuhan mo at matibay mong pinaniwalaan sapagkat kilala mo ang mga nagturo nito sa iyo. At sa pang-15, mula sa pagkabata ay alam mong banal ang kasulatan at nagtuturo ng daan ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Ang salita lamang ang maging ganap na pamantayan sa aking buhay. Sa hapong ito, tunay nating dapat maintindihan bakit ang salita lamang ang siyang dapat na maging tunay na pamantayan o ganap na pamantayan ng aking buhay. Unang-una, maraming mga iba't ibang pamantayan ang buhay ng tao. Unang-una, ang mundo. Sa buhay natin ito na nandito sa mundo, wala tayong ibang pwedeng gawin kundi maging pamantayan ang mundo. Di po ba? Dahil nandito po tayo sa mundo at ang nagpapaikot ng buhay ng tao ay makikita sa mundong ito, madalas ang tao ay nakabatay sa kung ano ang meron ang mundo. Kung ano ang kultura ng mundo, kung ano ang nakasanayan sa mundo, kung ano ang nauuso sa mundo. Ito ang nagiging pamantayan ng buhay ng tao. Ngunit alam natin na kung babasahin po natin sa
sa Juan, labing-anim, 33. Basahin po natin. Juan 16, 33. Sabay-sabay po nating basahin. Sinabi ko ito sa inyo upang kayo'y magkaroon ng kapayapaan sa pakikipag-isa sa akin. Magdaranas kayo ng kapighatian sa mundong ito, ngunit tibayan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Maraming tao, ginagawa nilang pamantayan ang mundo. Ngunit kung titingnan natin sa ating binasa, ang mundo ay nagdudulot lamang ng kapighatian sa tao. Ang kultura, ang nakasanayan, ang mga nauuso ngayon, lahat ng ito ay nagdudulot ng kapighatian. Kapighatian sa buhay ng tao. Kaya't hindi maganda na maging pamatayan ang mundo para sa atin. Pangalawa, ang aking sarili. Maraming tao, ang ginagawa nilang pamantayan sa buhay ay kung ano ang meron ako, kung sino ako, kung ano yung nalalaman ko, kung ano yung mga naranasan ko na sa buhay na ito, kung ano ang alam ko, napag-aralan ko, kung anong katalinuhan ang mayroon ako. Madalas, ito ang nagiging pamantayan ng tao. Ngunit, kung babasahin natin ang nasa mga awit, apat na 11, basahin po natin. Nasa mga awit, 42:11. Bakit ako nalulungkot? Bakit ako nagdaramdam? Sa Diyos ako'y may tiwala, siya'y aking aasahan. Magpupuri akong muli, pupurihing walang humpay, ang aking tagapagligtas, ang Diyos na walang hanggan. Kung titingnan natin, sinasabi ng nagsulat ng salmong ito na siya ay punong-puno ng kalungkutan. Punong-puno ng kalungkutan. Ang buhay ng tao o ang sarili natin ay punong-puno ng kalungkutan. Bakit? Alam niyo ba kung bakit? Kahit anong gawin natin upang sumaya, palagi pa rin dumarating ang kalungkutan. Di ba? Gusto nating sumaya, kaya ngayon single ako. Gusto kong sumaya, mag-aasawa ako. Or, ngayon, nag-aaral ako nakagraduate na ako, halimbawa. Nakagraduate ako at gusto kong maging mas masaya pa sa career. So, ang gagawin ko, mag-aaral ako ng mas marami pang mga kurso para mas maging masaya. Di ba? Or, kung ako ay nagtatrabaho, gagawa ako ng hindi lang isa, mga 3 trabaho. 3 trabaho upang mas marami akong kitaing pera. Ganun ang paraan ng tao or pamantayan ng tao ang kanyang sarili upang maging masaya, makawala sa kalungkutan. O di kaya, sinasabi dito, ang tao ay laging nagdaramdam. Nagdaramdam. Kagaya ng nangyari sa akin ngayong linggo. Isang linggo akong may sakit. Kaya punong-puno ng pagdaramdam ang buhay ko ng isang linggo. At
iniisip ko, bakit ko ba ito nararanasan? Bakit? At nung tiningnan ko ng mabuti ang sarili ko, napagtanto ko na punong-puno ako ng emosyon. Punong-puno ako ng mga iniisip ko na bakit siya ganyan sa akin? Tawag dito, yung asawa ko, bakit hindi niya ako inaalagaan? May sakit ako. Punong-puno ng ganon ang sarili ko. Kaya, ginagawa nating pamantayan ang ating sarili. Kahit hindi natin alam. Kahit hindi natin nakikita ng tama. At kung titingnan natin, hindi magandang pamantayan ang sarili. Kung ang pamantayan natin ay ating sarili, tayo ay mapupuno lamang ng kalungkutan at pagdaramdam. At pangatlo, ang ibang tao. Minsan, nagiging pamantayan natin ang ibang tao. Halimbawa, ganito siya, kaya dapat ganyan din ako. Di ba? Or may ganito siya, kaya dapat may ganito din ako. Or mas magaling siya, kaya dapat mas galingan ko rin. Lagi nating naiisip na ganon. Bakit? Nagiging pamantayan natin ang ibang tao. Ngunit, kung babalikan natin yung binasa, hindi natin siya nabasa ngayon, ngunit kung titingnan natin sa 2 Timoteo, 3, 1 hanggang 5. Kung babasahin natin, 2 Timoteo 3, 1 hanggang 5. Dapat mong malaman na sa mga huling araw ay magkakaroon ng mga kahirapan. Ang sabi dito sa pangalawa, ang mga tao'y magiging makasarili, sakim sa salapi, palalo, mapagmataas, mapagsamantala, suwail sa magulang, walang utang na loob, at lapastangan sa Diyos. Kung titingnan natin hanggang 5, kung titingnan natin ang doon lahat ng ginagawa ng tao ngayon. Ang tao ay punong-puno ng pagkamakasarili. Lahat ng kasamaan, kung gagamitin natin ang isang salita, lahat ng kasamaan ay nasa tao ngayon. Kaya kung ang ating pamantayan ay ang ibang tao, wala tayong ibang mararamdaman kundi pagkabigo. Wala tayong ibang mararamdaman kundi ang tunay na malugmok, sabi pa nga, sa ating kalagayan. Bakit? Pagkat ang nais ng Diyos ay ang salita lamang ang maging ganap na pamantayan para sa buhay ko, para sa buhay natin. Bakit? Sa pagpapatuloy, pagkat ang salita ng Diyos bakit ang salita ang dapat maging pamantayan para sa akin? Pagkat ang salita ay ang kapangyarihan ng Diyos mismo. Kung babasahin natin ang nasa Hebreo, 4:12. Basahin natin. Mga taga-Hebreo 4:12. Sinasabi dito na ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, mas matalas kaysa alinmang tabak na sa magkabilay may talim. Ito'y tumatagos maging sa kaibuturan ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at buto, at nakakaalam ng mga iniisip at binabalak ng tao.
Anong sinasabi sa salita? Ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa. At ang buhay at ang bisang ito ng salita ay ang kapangyarihan ng Diyos na tunay na siyang gagawa upang ang salita ay tunay na makita natin na nangyayari sa ating buhay. Ang kapangyarihan ng salita ng Diyos ay tunay na mararanasan natin kung ito ang maging pamantayan ng ating buhay. Ngunit kung winawalang bahala ko lamang ang salita, hindi siya magiging kapangyarihan para sa aking buhay. Kagaya ng nabanggit ko, may sakit ako ng 1 linggo. Ngunit, sa pagkakataong iyon, ginamit ito ng Diyos upang mas maintindihan ko na wala sa kahit anong bagay, sa asawa, mga anak, o kahit sa mga bagay na akala mo'y magbibigay ng kapahingahan. Pag may sakit ka, di ba, nasa bahay ka lang, nakaupo o walang ginagawa. Ngunit hindi iyon, hindi inalaw ni Lord na maging ganun ang pag-iisip ko habang nandoon ako sa kalagayang iyon. Ngunit, ang pinakita ng Diyos sa akin ay ang salita niya na naitanim sa aking puso. Ang siyang tunay na dahilan kung bakit mayroon akong kapahingahan kahit ako ay hirap na hirap physically sa aking sa kalagayan ng aking katawan. Ngunit, bakit ganun? Dahil ang salita ay ang kapangyarihan ng Diyos mismo. At sa pagpapatuloy, bakit ang salita ang dapat maging batayan o tunay na pamantayan para sa aking buhay? Pagkat ang salitang ito ay perpekto. Kung babasahin natin ang nasa mga awit, 18:30. Hanapin po natin. Mga awit, 18:30. Basahin po natin. Ang Diyos na ito ay sakdal ang gawa at maaasahan ang kanyang salita. Siya ay kalasag ng mga umaasa at ng naghahanap ng kanyang kalinga. Pinapahayag ng nasa mga awit, 18:30, na ang perpektong salita ng Diyos ang tunay na maaasahan natin sa buhay na ito ngayon. Marami tayong inaasahan. Pera, kasikatan, katalinuhan, mga kakayahan na siguro kaya kong gawin. Marami tayong mga inaasahan ganon. Kahit ang pagiging Kristiyano, inaasahan natin na Kristiyano ako, kaya okay lang. Okay lang yan, gawin ko to, or gawin ko yan, okay lang. Bakit? Kristiyano ako. Nagsisimba ako. Nagpupunta ako ng simbahan. Nakikinig ako ng salita ng Diyos. Ngunit kung hindi natin naiintindihan na ang salita
ay ang kapangyarihan ng Diyos. At ang salitang ito ang dapat maging pamantayan ng buhay ko. Ang mga inaasahan ko ay tunay na walang kabuluhan. Ang tunay na maaasahan ko lamang, katulad ng nabanggit sa salita, ay ang perpektong salita ng Diyos. Bakit dapat maging pamantayan ko ang salita ng Diyos pagkat ang salita ay pang walang hanggan? Kung basahin natin ang nasa Isaiah 40:8. Basahin natin. Nasa Isaiah 40:8. Sinasabi sa salita, "Oo, ang damoy nalalanta at kumukupas ang mga bulaklak. Ngunit ang salita ng ating Diyos ay mananatili magpakailanman." Amen. Ang salita ng Diyos na siyang mananatili magpakailanman, o ang salita na ito na walang hanggan, ay tunay nating magiging ganap na pamantayan at siyang tunay nagbibigay kahulugan kung bakit ang buhay ko ay dapat narito. Kung bakit ako ay patuloy pa rin na pinagpapala ng Diyos. Bakit ako ay patuloy pa rin na gustong gamitin ng Diyos. Pagkat ang batayan ng aking buhay ay ang walang hanggang salita ng Diyos. At panghuli, ang salitang ito ng Diyos ay ang aking tunay na pag-asa. At makikita natin ito sa Romaso 15, mga taga-Roma 15:4. Basahin natin. Nasa taga-Roma 15:4. Anumang naisulat noon ay isinulat para sa ating ikatututo, upang sa pamamagitan ng pagtitiis at sa pagpapalakasan ng loob mula sa kasulatan, magkakaroon tayo ng pag-asa. Ang pag-asa na tunay na inaasam-asam ng bawat isa sa atin ay hindi makikita sa mundo. Hindi makikita sa tagumpay, sa pera, hindi makikita sa pagkatupad ng pangarap ko sa buhay. Kundi ito ay makikita sa kasulatan. At ang kasulatan ay naglalaman walang iba kung hindi ang salita ng Diyos. At ang salitang ito ang tunay na dapat na maging ganap na pamantayan ng aking buhay. At kung titingnan natin, basahin ulit natin ang nasa 2 Timoteo sa panghuli. 2 Timoteo 3:14-15. Ngunit ikaw, magpatuloy ka sa mga aral na natutunan mo at matibay mong pinapaniwalaan, sapagkat kilala mo ang mga nagturo nito sa iyo. Sabi dito, magpatuloy ka sa mga aral na natutunan mo at matibay mong pinapaniwalaan. At ito ay walang iba kundi ang salita ng Diyos. At mula pa sa pagkabata ay alam mong ang banal na kasulatan ay nagtuturo ng daan ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Amen. Ang kasulatang ito ay nagtuturo, para sa konklusyon, nasa 2 Timoteo 3:14-15. Ang salitang ito naging napamantayan ng buhay ko.
ang siyang tunay na magtuturo ng daan ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Ang aking buhay ay dapat manatili hindi sa mga bagay ng mundo, hindi sa katuruan ng mundo, hindi sa mga aral na natutunan ko o mga karanasan ko sa buhay. Ngunit lahat ng aking maging pamantayan ay nakasentro dapat sa salita at ang salitang ito na nagpapahayag ng walang iba kundi patungkol kay Kristo Jesus. Amen. Nawa sa buong linggong ito ay tunay nating ma-enjoy ang salitang buhay ng Diyos na maging tunay na ganap na pamantayan para sa akin, para sa atin, para sa ating bawat field, para sa ating pamilya, para sa aking mga kaibigan na nakapaligid sa akin, at sa ating mga kapamilya na nasa Pilipinas. Tunay nawa na panghawakan natin ang salita na ating natanggap ngayon at ang salitang ito ang maging pamantayan ng ating buhay. Tayo po ay manalangin. Amang makapangyarihan, maraming salamat po pagkat tunay na sa pamamagitan ng pagsambang ito, ipinahayag mo po ang iyong dakilang salita. Maraming salamat, Panginoon, na kayo, ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos na tunay na may lalang ng lahat, ang tunay na may kontrol ng aming buhay, ang siyang gagawa upang ang salitang ito ay maging tunay sa aming mga buhay. Maraming salamat, Panginoon, na hindi sa pamamagitan ng aming lakas o sa aming nalalaman o sa aming kakayahan na makakasunod kami sa salita, ngunit sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu na siyang gumagawa sa aming buhay, magkakaroon kami ng tunay na pagsunod sa iyong salita. At ang buhay na nakasunod sa iyong salita, Panginoon, ay ang buhay ng pananampalataya na nais mo pong tunay na aming ma-eksperyensya sa buong linggong ito at sa buhay na iyong ipinagkaloob sa amin. Kayo po ang tunay na mga laga at tunay na magpala, Panginoon, sa bawat kasama namin ngayong sumasamba dito sa RUTC at kahit sa online, Panginoon. At kasama natin yung nasa Pilipinas, tunay, Panginoon, na abutin mo po ang bawat isa ng iyong salita, ang iyong salitang buhay at mabisa at tunay na makapangyarihan. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming dalangin. Amen. Thank you very much. Ang bata.